Chapter 156 Evacuation Drill. Sa ilalim ng liwanag ng full moon, tahimik na namamahinga ang buong town nang biglang dumating ang isang announcement na ikinagulat ng mga residente, magkakaroon daw ng evacuation drill. Habang hawak ang bagong deliver na notice, kinumpirma ni Shirika ang balita kay Mickey. Ayon sa kanya, naglabas ng announcement ang fairy maids kaninang araw para ipaalam sa lahat ang tungkol sa drill. Layunin nitong ihanda ang mga residente sa anumang posibleng emergency, gaya ng natural disaster, o kahit ang biglaang pagpasok ng isang monster mula sa nakapaligid na forest, kahit napakaliit ng posibilidad na mangyari iyon. Tahimik namang nakikinig si Mickey habang nakaupo sa kabilang side ng mesa. Simple lang ang purpose ng drill, kung sakaling magkaroon talaga ng emergency, dapat maging maayos, mabilis, at organisado ang evacuation, nang walang unnecessary panic o kaguluhan. Ipinaliwanag pa niya na hinati ang mga residents sa iba't ibang groups depende sa kanilang location. Dahil bukas ang schedule ng grupo nila, kailangan muna nilang magsara ng shop pansamantala para makasali sa evacuation drill. Pero habang mas naiintindihan nila ang situation, unti-unting sumulpot ang isang duda. Hindi pa sila kailanman nagkaroon ng ganitong drill. Wala ring naging warning o kahit anong indication na may ganitong activity na paparating. Napaisip siya sa biglaang timing nito. Bakit ngayon lang sila nagsagawa ng ganito? Hindi niya maiwasang isipin kung may ibang dahilan ba sa likod ng sudden evacuation drill. Tahimik namang pinag-isipan ni Mickey ang realization. First time nilang magkaroon ng evacuation drill at bigla pa itong inanunsyo ng walang anumang warning. Dahil doon, pareho silang nakaramdam na baka may mas seryosong bagay na nangyari sa likod ng scenes, isang bagay na hindi pa ipinapalam sa ordinaryong residents ng Tower City. Biglang sumingit ang matinding paranoia sa isip niya. Napaisip si Mickey kung baka nabuko na ang kanyang cover. Posible kayang nalaman na ng authorities na infiltrator siya at ang buong evacuation drill ay isang elaborate na plano para mahuli siya. Pero habang iniisip niya ang town, unti-unting pinawi ng logic ang kanyang hinala. Kung talagang alam na nila ang tungkol sa kanya, madali lang naman nilang palibutan ang shop at hulihin siya. Bukod pa roon, wala pa naman siyang ginagawang actual move laban sa city, kaya halos imposibleng may dahilan sila para pagdudahan siya. Sa huli, napagpasyahan niyang malamang coincidence lang ang timing ng evacuation drill. Bahagya siyang napabuntong hininga at binaliwala ang kanyang kaba. Maya-maya, biglang ngumiti si Shirika at nagsalita. Pero may isa pa akong naisip. Napatingin naman sa kanya ang kausap niya, bahagyang nagulat at curious sa bigla nitong sinabi. Kahit napaniwala na niya ang sarili niyang coincidence lang ang lahat, hindi pa rin mawala ang isang nakakabagabag na instinct. May kakaiba siyang pakiramdam, parang may malamig na gumagapang sa batok niya na para bang may napakalaking halimaw na tahimik na nakamasid mula sa dilim. Bahagya siyang tumango habang masayang tinatapos ng kanyang kasama ang kwento nito, pero halatang nasa ibang bagay ang kanyang isip. Alam niyang sobrang unlikely na may nakatuklas na sa kanyang tinataguan. Pero hindi niya kayang balewalain ang instinct niya. Mas mabuting maging handa. Kung sakaling may mangyari, kailangan niyang magkaroon ng backup plan o kahit anong insurance para hindi siya tuluyang ma-corner. Sa labas, patuloy na umaalingaw ang tawanan sa ilalim ng liwanag ng full moon habang nagpapatuloy ang kanilang conversation. Pero sa likod ng tahimik na cityscape, matibay na ang kanyang desisyon. Better safe than sorry. Pagsapit ng umaga, tuluyan nang nagsimula ang evacuation drill. Nagkalat sa mga kalsada ang fairy maids, may hawak na megaphones habang malakas na ipinapahayag ang emergency scenario. Isang napakalakas na lindol ang tumama sa city. Ayon sa kanilang announcement, maraming bahay na ang nasira at may posibilidad pang bumagsak ang ibang structures. Dahil dito, agad nilang inutusan ng mga residents na pumunta sa first floor ng Great Tower. Kasama sa crowd sina Shirika at Mickey na tahimik na inoobserbahan ang buong staged scenario habang inaayos ng fairy maids ang daloy ng mga tao sa paved streets. Pagdating sa entrance ng Great Tower, lalo pang hinigpitan ng mga maids ang crowd control. Pumila ng maayos, huwag tatakbo o magtutulakan. Dahan-dahan lang at pumasok ng maayos. Unti-unting pumapasok ang mga residents sa first floor ng Great Tower na mukhang fully prepared para tanggapin ang buong crowd. Sa pamamagitan ng drill na ito, sinusubok ngayon kung gaano ka-organized at kahanda ang buong Tower City sakaling magkaroon ng tunay na emergency. Nang tuluyang makapasok ang napakaraming residents sa malawak na hall ng Great Tower, agad na pinasalamatan ng mga organizers ang lahat dahil sa maayos nilang pakikiko-operate sa evacuation drill. Bilang reward sa kanilang cooperation, may isa pang announcement ang fairy maids. Bilang pasasalamat sa inyong pakikiisa, naghanda ang Witch of the Great Tower ng breakfast para sa lahat. Kaya kumain kayo ng busog.
Pagkatapos nito, inilatag sa harap ng mga residents ang napakaraming mesa na puno ng freshly baked bread at maiinit na pagkain. Agad namang nag-ingay ang buong hall sa excitement. Nagsimula ang mga residents na magsaya at mag-cheer, lalo na't matagal na nilang gustong matikman ulit ang sikat na luto ng Fairy Maids. Sa halip na simpleng evacuation drill lang, nauwi tuloy ang umaga sa isang malaking community breakfast sa loob ng Great Tower. Sa gitna ng maingay at masayang atmosphere sa hall, hindi maitago ni Shirika ang excitement niya sa pagkakataong matikman na rin niya ang sikat na luto ng Fairy Maids. Excited na akong matikman yung food nila. Tumango naman si Mickey, casual na sumasang-ayon. Habang pumipila sila para kumuha ng pagkain, napansin nilang unti-unting napupunta ang atensyon ng mga tao kay Mickey. May ilang kalalakihan sa paligid na palihim na nakatingin at nagbubulungan, halatang humahanga sa kapansin-pansing appearance nito. Hindi ito nagustuhan ni Mickey. Nakakainis. Ang creepy naman ng mga to. Saglit niyang naisip na kung nasa Demon King Nation lang siya, baka mas marahas ang naging reaction niya sa mga taong iyon. Dahil sa sobrang pagka-distract niya sa kanyang inis habang kumukuha ng pagkain, bigla siyang nagkamali ng hakbang. Napabitaw siya ng bahagya sa hawak niyang pagkain at nagsimulang matapan ng laman ng tray niya. Tumapo ng mainit na pagkain sa damit niya, dahilan para mapatigil siya sa gulat. Agad namang nagpanik ang mga fairy maid sa likod ng counter. Sorry, are you okay? Napalingon ng isa pang staff member, halatang nabigla sa nangyari. Ano ba ang iniisip mo? Paano kung napaso ng malala ang customer? Halatang nagmamadali at kinakabahan ang fairy maid habang inaayos ang situation. I'm really sorry. Kukuha agad ako ng fresh clothes para sayo. Pero mabilis naman siyang pinakalma ni Mickey. Okay lang ako. Sa kabutihang palad, hindi siya napaso. Damit lang niya ang nadumihan at nasira ng natapong pagkain, kaya wala naman siyang malubhang pinsala. Agad na lumapit ang isang senior fairy maid para ayusin ang situation. Ayaw nilang magkaroon ng bad impression ng incident at maapektuhan ang reputation ng buong staff. Kailangan natin itong ayusin agad. Please, habarin mo muna ang maruming damit para malaban namin. Kapag pinatagal pa natin, baka tuluyang kumapit ang stain at hindi na matanggal. Humingi rin siya ng paumanhin at sinabing aayusin nila ang lahat matapos malinis ang damit. Ikaw, kumain ka na muna. Huwag mo na kaming hintayin. Tumango si Mickey at lumingon kay Shirika. Shirika, kumain ka na muna, okay? Babalik ako agad kapag nakapagpalit na ako. Bahagyang nagulat si Shirika, pero mabilis din siyang tumango. Okay, sige. Agad siyang ni-reassure ng fairy maid na hindi niya kailangang magpalit ng damit sa harap ng maraming tao. Don't worry. Hindi ka naman namin papalitan ng damit dito sa harap ng lahat. Sumunod ka sa akin. Sinundan niya ang fairy maid papunta sa isang mas private na area sa upper floor. Magkasabay silang naglakad sa malawak na hall bago umakyat sa napakalaking staircase ng Great Tower. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa loob ng napakalaking structure. Pero habang umaakyat, hindi niya maiwasang matuwa sa hindi inaasahang turn of events. Sinong mag-aakala na dahil lang sa natapong pagkain, makakakuha ako ng excuse para makapasok sa second floor ng Great Tower. Mula sa kabilang bahagi ng koridor, may isang fairy maid na papalapit ng may kalmadong hakbang at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kapansin-pansin ng kanyang split-colored twin tails, kalahating pink at kalahating blue, habang matalim at seryoso ang kanyang titig na diretso lang sa kanyang dinadaanan. Hindi niya inaasahang makikita ang maid na yon. Bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat at pagkalito, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Halos sumabog sa paghanga ang isip niya. Sino ba tong maid na to? Paano naging ganito ka-gorgeous at sobrang cool? Samantala, maayos na bumati ang fairy maid sa split-haired maid, bahagyang yumuko bago magsalita. May kailangan ba kayo rito sa floor na ito? Ipinaliwanag niya na may kaunting free time siya, kaya naisip niyang bumaba para tingnan kung maayos ang takbo ng evacuation drill sa first floor. Nang tanungin naman sila kung ano ang pakay nila sa upper floor, agad na nagpaliwanag ang guide maid. Nagkaroon po kasi ng maliit na accident. Natapon ng pagkain sa damit ng guest namin. Kaya ihahatid muna namin siya sa isang private room para makapagpalit habang nilalabhan namin ang damit niya. Pagkarinig sa buong kwento, napahawak sa ulo ang split-haired maid at napabuntong hininga, halatang inis at pagod sa nangyari. Seriously, ano bang ginawa mo? Tinitigan niya ang kanyang kasama, halatang hindi natuwa sa abalang na idulot nito sa residenteng maayos namang nakipag-cooperate sa evacuation drill. Nakikipag-cooperate na nga ng maayos ang guest natin, tapos nagawa mo pang magkaroon ng ganitong problema. Bahagya siyang napailing. Gusto mo bang masira ang reputation ng witch dahil sa ganitong kalokohan? Hindi na niya hinayaang hamaba pa ang usapan. Agad niyang inayos ang situation.
Ikaw, kumuha ka agad ng fresh clothes para sa kanya. Ako na ang maghahatid sa guest sa room. Napayuko ang guide maid, halatang nahiya. Opo, I'm sorry. Mabilis siyang tumalikod at nagmadaling kunin ang ipapalit na damit. Marahang inilagay ng maid ang isang kamay sa kanyang dibdib at magalang na yumuko. Humihingi ako ng paumanhin para sa naging asal ng aming staff kanina. Ako si Ice Hit, ang second in command ng mga ferry maids. Mula rito, ako na mismo ang maghahatid sa iyo. Bahagyang nagulat si Mickey sa impressive na title ni Ice Hit at napalunok bago mabilis na sumagot. Ah, okay. Sige. Magkasabay silang naglakad sa malawak na koridor ng Great Tower. Pero sa loob ng isip niya, tuluyang nawala ng composure ang kanyang maliit na chibi figure. Habang tinitingnan si Ice Hit, halos hindi nito mapigilan ang paghanga. Grabe, ang ganda niya. Hindi niya akalaing may ganito kagandang babae sa loob mismo ng Great Tower. Originally, seryoso ang mission niya, mag-infiltrate at alamin kung may kinalaman ng Almighty Sea sa lugar na ito. Pero habang dami ang mga taong nakikita niya mula sa beautiful girls at women hanggang sa mga cute at handsome boys, parang unti-unting nawawala ang pagiging serious ng mission niya. Sa sobrang dami ng attractive people na nakapaligid sa kanya, isang conclusion lang ang nabuo sa kanyang isip. This place is paradise. Halos sumabog sa excitement ang chibi figure niya sa sobrang swerte ng nangyari. Dahil sa simpleng accident, napunta siya sa loob ng Great Tower at ngayon, kasama pa niya si Ice Heat. Mabilis namang nabuo ang isang ridiculous na bagong plano sa isip niya. Kapag natapos na ang investigation ko, isama ko si Ice Heat pabalik sa amin. Sisiguraduhin kong hindi na siya mabubuhay nang wala ako. Samantala, habang binubuksan ni Ice Heat ang pinto, dinala niya ang babae sa isang maluwang na room bago humarap sa kanya. Sorry, pero ito lang muna ang available na room ngayon. Reception hall lang kasi ang bakante. Magalang niyang itinuro ang loob ng room. Feel free to make yourself comfortable habang hinihintay natin ang ipapalit mong damit. Patuloy na mahinaong ipinaliwanag ni Ice Hit ang gagawin nila. Tutulungan ka naming makapagpalit ng damit at sisiguraduhin din naming malilinis ng maayos ang damit mong nadumihan. Agad namang nag-wave si Mickey ng dalawang kamay, parang ayaw niyang pag-aksayahan pa ng oras ang pagsusori ni Ice Hit. Ah, no. Huwag ka nang mag-sorry. Actually, ako pa nga ang dapat magpasalamat. Ang dami niyo nang naitulong sa akin, kaya okay lang sa akin maghintay kahit gaano katagal. Napangiti si Ice Hit sa magalang niyang response. Thank you for your understanding, Miss Mickey. Please wait here muna. Bubuksan ko lang ang ilaw. Tumango si Mickey at nagbigay ng cheerful na smile. Thank you, Ice Hit. Mas lumalim pa ang pagpasok ni Mickey sa dim at shadowy interior ng reception hall habang palihim niyang iniskan ang paligid. Masyadong madilim para makita ang maliliit na details, pero sapat na ang silhouette ng mga structures para mapagtanto niya kung gaano kalaki at kalawak ang buong room. Biglang, sumara ang mabibigat na pinto sa likuran niya. Bahagyang napalingon si Mickey, hindi pa man tuluyang napoproseso ang biglaang pagsara ng. Pinindot ni Ice Hit ang isang switch. Sa isang iglap, biglang nagliwanag ang buong reception hall. Habang unti-unting humuhupa ang nakakasilaw na liwanag, dalawang striking figures ang dahan-daang lumitaw mula sa gitna ng brilliance, parehong nakatayo at tila matagal nang naghihintay sa kanya. Unang bumati si Nazuna, may matalim at tila mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Good day. No. Bahagya siyang ngumiti bago itinama ang sarili. Good morning, Miss Mickey. Sa tabi niya ay nakatayo si Light na may hawak na malaking staff, diretso at walang pag-aalinlangan ang tingin kay Mickey. Malamig na tumingin si Light sa kanyang direksyon bago ibinigay ang isang grand at commanding greeting. Welcome to the Great Tower.